kapatid, at hindi pa maganda yung aking boses dahil ako po ay namalat pagkatapos na kami ay manggaling ng mission work namin sa Mindanao, sa lugar po ng ano ba yung pinuntahan namin? Pagadian City. Bali, 11 up to 14 po yung Pagadian. Kaya medyo talagang napagod po ako ng husto. Dahil halos walang tulog sa pagpunta po namin doon. And then, pagkatapos po nito ay kagagaling lang namin sa isang church anniversary sa Bungabong Oriental, Mindoro. At doon po ay nagkasama-sama ang mga manggagawa at ang mga magkakapatiran. At nakasama namin si Sister Elby na kagabi ay inaasahan kong makakaranas ng bautismo ng tubig at apoy. Pero salamat sa Panginoon dahil kalmado po ang karagatan. Dahil yung alis namin ng alas 12 ay delay ang barko. Hinintay pa namin ito dahil ang sabi nung mga dispatcher at saka yung namimili ng ticket, sabi niya ay delay po dahil malalaki ang alon pagdating sa Batangas. Salamat sa Panginoon dahil kalmado naman po ang karagatan at nakarating kami ng matiwasay. At napakaganda po ng gawain doon sa lugar na yon. Kaling nagkasama-sama ang mga manggagawa. Ang iba ay galing pa ng Bicol, ang iba ay galing ng Baguio, ang iba ay galing ng Dingalan. Ang iba ay umuwi, ang iba ay mga nagpaiwan. Kalat-kalat po ang mga manggagawa doon at may mga invitation. Pero kailangan kong umuwi kahit wala na po akong boses. Although ayaw pa rin kaming pauwiin. At hanggang bukas pa sana ay meron pa rin gawain. Pero sabi ko kailangan ko nang umuwi dahil may mga kapatid na naghihintay doon sa kainta na kailangang makarinig din naman ng salita ng Panginoon. Dahil kahit 2 o 3 lamang po ang umattend sa gawain ng Panginoon, kailangan ay mangaral pa rin dahil sila po ay nangangailangan ng salita ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, 2 or 3 gathered in my name, I'm in the midst of them. 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, pero hindi lang tayo 3, marami tayo. Kaya mahalaga na gawain na hindi po kailanman may pagpapaliban. Kaya ang naging topic doon ay full obedience to the Word of God. Yung token. At yun yung magre-resulta ng token. Actually, maraming mensahe ang propeta regarding doon sa token. Ang token sa Tagalog ay tanda. At maganda dahil sa kabila ng ang topic ay token, wala doong antukin. Masaya sila dahil masaya lahat kami. Dahil talagang na-experience si Sister Elby na ang mga mananampalataya ron kapag nag-agree sa salita ng Panginoon ay nag-i-amen po sila. Kaya mahalaga yon pag sinabing amen, so be it. Aga-agree ako sa iyo, Panginoon. Kapag narinig nyo ang pangangaral ng salita ng Diyos, at kayo ay sumasangayon, kailangan mag-a-agree kayo. Alam nyo, kapag ang isang guro ay nagtuturo, tinatanong niya ang kanyang mga estudyante. Mahalaga yung conversation ng bawat isa, relationship ng bawat isa. Gayon din sa church, dahil hindi naman kami nangangaral sa isang patay na iglesia. Ang pinapangaralan namin ay ang mga buhay na anak ng Diyos. Noong ang Israel ay hindi sila magawang magpuri sa pangangaral ng ating Panginoon Kristo. Sinabi sa kanila ng ating Panginoon sa John chapter 5, kung hindi kayo magpupuri sa Panginoon, ang mga batong ito ay sisigaw upang magpuri sa Panginoon. Ang tinutukoy ay ang bayang Israel na hindi nila magawang magpuri, pasalamatan ng Panginoon. At sabi niya, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang mga batong ito ay sisigaw. At tayo po yung mga bato na yon. Tayo ay mga batong pinulot sa lansangan,
Sabi ng ikalawang Pedro chapter 2 or chapter 3, we are a lively stones. Katulad ni Peter, dating isang patay na bato, pero nung tumanggap ng kapahayagan ng ating Panginoon, sabi ng Matthew chapter 16, verse 18, chapter 16, verse 13 up to 18, Peter, thou art Peter, sabi sa kanya, ikaw ay Pedro, thou art Peter. Ang pangalan niyan ay si Simon Barjona, anak ni Jonas. Pero pinalitan ang kanyang pangalang Peter. Ibig sabihin ay small rock, maliit na bato. Sa ibabaw ng batong ito, in upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pinalitan ang kanyang pangalan nang siya po ay tumanggap ng kapahayagan ng ating Panginoon. Lahat ng mga tao, kahit pa sa matandang tipan, kapag sila ay kumilala, tumanggap sa Panginoon, kaakibat ng kanilang pagbabago ng buhay, pinapalitan ang kanilang pangalan. Dahil ang kanilang pangalan, the Old Testament, ay nagre-reflect ng kanilang pagkatao, katulad ng Jacob. Si Jacob ay pinangalan ng Jacob dahil ang kanyang nature ay mandaya. Dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau. Yan ang kahulugan ng Jacob, supplanter, mandaraya. Kaya nang siya ay matapos makipagbuno doon sa Mount Peniel, sabi nung angel na kanyang kalaban, let him go. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binabasbasan. Kaya ganun din tayo, hindi tayo bumibitaw hanggang hindi natin nakakauntan ang token o yung basbas. At nung siya ay tumanggap ng pagpapala, galing doon sa anghel, ang sabi ng anghel sa kanya, simula ngayon, hindi na Jacob ang itatawag sa iyo. Ikaw na ang prinsipe ng Diyos. Ang pangalan mo ay Israel. Dahil yan ang kahulugan ng Israel, prinsipe ng Diyos, Prince of God. Pinalitan ang kanyang pangalan. Kaya hindi lamang po si Jacob ang pinalitan ng pangalan. Ang pangalan ni Belteshazzar, ay pinalitan din naman ng Daniel na ang kahulugan ay God is my judge. Maging yung tatlong kaibigan niya na pinangalanan ng Shadrach, Meshach at Abednego. Si Esther, ang pangalan niya ay Hadassah. Pero pinalitan ang pangalan niyang Esther na ang kahulugan na Star. Si Abraham, nang tinanggap ang pangako, pinalitan ng Abraham. Si Sarai, nang ipinanganak si Isaac, pinalitan ng Sarah. Ganyan po sa Biblia, dahil may mga kahulugan ang kanilang pangalan. Iyon ang kanilang buhay. Subalit sa oras na nabago na ang kanilang buhay, napapalitan ang kanilang pangalan. Kaya yung pangalan natin ay nagre-reflect sa ating pagkatao. Ang pangalang Emmanuel ay ang kahulugan ay God with us. Suma sa Kanya ang Diyos. Ang pangalan ni Pablo, dati siyang persecutor. Pagkatapos nang siya ay mahulog sa kabayo at kinausap ng Panginoon at ipinanumbalik ang kanyang paningin, hindi na Saul ang kanyang pangalan, kundi siya ay tinawag na Pablo. Tayo ay hindi na tinatawag sa ating pangalan. Ang pangalan na natin ay Kristiyano. Dahil tayo ay tagasunod na ng ating Panginoong Hesukristo. Binabago ang pangalan. Isa yan sa palatandaan, isa sa tanda, isa sa token, mga kapatid, na tinanggap ng isang Kristiyano. Pag sinabing token, ito yung tanda o pagkakakilanlan. Halimbawa, merong mga kalabaw na pag-aari ka sa probinsya at maraming may mga kalabaw doon. At ang kalabaw naman ay halos magkakamukha.
So ang ginagawa sa mga kalabaw na ito ay tinatatakan. Ang tawag sa amin ay hero. Lalagyan sa tagiliran, iinit yung panghiro kung F, iinit. Pag nagbabaga na yun, ilalagay dito. Maghihilom, pero sa pamamagitan ng suka, lalabas yun kasi may papel yun. Ganon din tayo mga kapatid. May tanda tayo. Mayroon tayong token. At doon sa topic sa Mindoro is full obedience to the Word of God. Yan po ang token. Kaya, dito po sa aklat ng Genesis chapter 9, after the flood, mga kapatid, ang mga tao ay nangamatay sa panahon ng pagbaha ni Noah. Dahil in Genesis chapter 6, ang mga tao ay nagkaroon ng mixed intermingling marriage. Kaya ang Diyos ay hindi nalugod sa mga tao at sabi niya, lilipulin ko ang mga tao sapagkat sila ay laman at ako ay espiritu, hindi na ako makikipagpunyagi sa kanila. Pag sinabing laman, ang kahulugan po niyan ay karnal. Ang Diyos ay spiritual. Kaya ang sabi ng Biblia, God is spirit and you must be worshiped in spirit. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kapag ikaw ay nasa karnal na kaisipan, karnal na pamumuhay. Kaya naman, nang ang tao ay nagmix, naghalo na sila, nagalit ang Diyos, at ang sabi sa Genesis chapter 6, hindi na ako makikipagpunyagi sa kanila. Gayon man, ang magiging buhay nila ay 120 taon na lamang. Kaya sa panahon ng 120 years na allotted time na judgment for preparation sa bayang Israel, 120 years nangaral si Noah. Si Noah ang tanda sa panahon na yon. Siya ang token, ang kanyang sambahanan, ang token na sa loob ng 120 years, ginawa ni Noah ang arko ng covenant, ang arko, upang ito ay maging kaligtasan hindi lamang ng kanyang pamilya, maging ang kabuuan ng sanlibutan, lahat ng taong nanduroon. Kaya naman ay tulong-tulong na pinagsikapan nila na gawin ang arko upang kung bago dumating ang dilubyo, antediluvian earth, sila pong lahat ay maliligtas. Unfortunately, matapos ng isang palapag na tumitipon ng justification by faith, ang mga tao ay nabawasan na. Sabi nila, parang hindi naman yata totoo yung sinasabi nitong matandang ito. Dahil wala namang nagaganap na ulan sa panahon nila. Mist lang, hamog lang. Sapat na yon. Dahil ang greenhouse effect ay perfect. Ang perpendicular earth ng mundo ay 360 ang pag-ikot ng araw sa earth. 360 days. Samantalang after the flood, 365 in 1/4, kaya nakatagilid na. Kaya may mga climate change na nagaganap. Noon ay perfecto, hindi kailangan ng ulan. Merong mensahe sa kanilang panahong imposible, pero yun ang palatandaan. Nung itinayo ang arko ng arko nilang magdadala sa kanila sa kaligtasan nila, sa ikalawang palapag na bawabawasan na sila. Nang matapos ang ikalawang palapag, ikatlong palapag, isang pamilya na lamang ni Noah ang nagpatuloy. From justification up to sanctification, and then baptism of the Holy Ghost, na siyang magiging token ng bawat individual, hindi po nagawa ng mga taong magpatuloy sa pagtulong nila na maitayo
ang arko ng kanilang kaligtasan. Ganyan din ang ating buhay. Marami sa umpisa, maraming nagpabautismo, pero sa paglipas ng panahon, sa paglalakbay, sa paglilingkod sa Panginoon, unti-unti nababawasan. Kaya sa panahon ni Noah, si Noah ang tingin nila ay isang baliw. Crazy. Ganyan ang tingin nila. Kaya nga inihalimbawa ng ating Panginoon sa Luke chapter 17, verse 20 up to 22, na kung paano ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ganoon sa panahon ni Noah at ni Lot. Pagdating sa verse 26, yan na, makikita mo na yung buhay ni Lot. And then, sa verse 29, verse 30, sa una muna, yung nauna, yung kay Noah, sa 26, di ba? Sa kaarawan ni Noah, ganyan daw ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Sila ay nagsisipag-inuman, nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa pumasok ang araw. Ang araw, yung paghatol ng Diyos para sa kanila. At ang naligtas ay walang iba kundi ang pamilya ni Noah. 8 kaluluwa lamang ang naligtas. Kaya kami ay nagpapatuloy sa pangangaral. Baka sakaling may 8 kaluluwang makasama sa rapture. Kaya nagpapatuloy kaming mangaral. Baka sakaling may 3 kaluluwa ang makatawid sa pag-ulan ng asupre at apoy. Dahil binanggit dyan ang panahon ni Lot. Mga kapatid, yan ang aming inspirasyon. Of course, hindi lang naman tayo 8. At pagkatapos po niyan ay ginunaw sila sa pamamagitan ng baha. At pagdating ng Genesis chapter 9, ang sabi kay Noah, Noah, kalatan mo muli, replenish the earth. Kalatan mo muli. Sa verse 7, be ye fruitful and multiply and bring forth abundantly in the earth and multiply therein. Yan ang komisyon. Kayo'y magpalanakin at magpakarami. Kalatan ninyo, magsidami kayo muli. At nagsalita ang Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak na kasama na sinasabi. At ako ay narito, sabi sa kanya, God speak unto Noah, and to his sons, with him saying, and I behold, I establish my covenant with you and with your seed after you. Pagtitibayin ko ang tipan sa iyo at sa iyong binhi, sabi ng Panginoon. And with every living creature that is with you of the fowl of the cattle and every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth. Dahil nang sila po ay pumasok doon sa arko na ginawa nila, 8 lamang sila. Si Noah, ang asawa ni Noah, yung kanyang 3 anak, at yung 3 asawa ng kanyang 3 anak. So, bali 8. Pero may mga ipinasok silang hayop. 7 sa bawat malilinis na hayop. 7 pares sa bawat malilinis na hayop. At 2 pares sa bawat maruruming hayop. At sila ay nagparami ron. At ito ang binanggit ng Genesis chapter 9 verse 10. And then sa verse 11, ang sabi ng Panginoon sa kanila, I will establish my covenant with you. Neither shall all flesh be cut off of any more by the waters of the flood. Neither shall there any more be flood to destroy the earth. Sabi niya, pagtitibayin ko ang aking kobenante, hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig, ng baha, hindi na magkakaroon pa ng baha ang gigiba sa lupa.
Kasi ang susunod na pagkagunaw ng mundong ito, hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi bagkos sa pamamagitan ng apoy. Mababasa niyo sa 2 Pedro. Fervent heat. Kaya ang panahon natin sobrang init. At nang ito po ay sabihin sa kanila ng Diyos, ito yung aking tipan sa inyo. Ito yung aking kobenante sa inyo. At meron siyang token o tanda bilang tipan na gagawin para sa Israel. Verse 12, and God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generation. Sabi, itong tanda na tipang ginawa ko sa inyo na sa bawat kinapal na may buhay, kasama nyo sa buong panahon. Hindi lamang sa panahon nila nagkaroon ng ang bahagi ng tipan, kundi maging sa mga succeeding generation, magkakaroon ng tipan. At ito, sabi ng Panginoon sa kanila, I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of the covenant between me and the earth. Ito yung tanda ng tipan ko sa tipan ko at ng lupa. And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth that the bow shall be seen in the cloud. And I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of the flesh. And the water shall no more become flood to destroy all the earth. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Yes, and God said unto Noah, this is the token of the covenant which I wish established between me and all the flesh that is upon the earth. Ano po yung tipan? Ano yung token? Walang iba kundi ang bahaghari. Sabi ng Panginoon, kapag nakita nyo ang bahaghari ay napasa alapaap at akin itong namasdan, aking aalalahanin ang tipan sa inyo. Kaya pag nakikita nila ang baghari, diba, nung araw, pag nakikita natin yung baghari, sabi niya, sinisip-sip daw yung tubig doon sa sapa. Sabi matatanda. May ulan yun eh. May ambon yun, kaya nagre-reflect doon. 7 colors ang baghari. Yan ay tipan. Kaya pagdating sa Book of Revelation, makikita natin itong bagharing ito, mga kapatid. Titingnan ko lang ha, kung tama ako. Dali lang ha. Pakitulungan niya ako dyan, may makita, Iman. Tingnan mo sa Revelation chapter 4. Okay. Babasahin ko lang sa Revelation chapter 4. Iniakyat na po si John. Sabi sa kanya, come up higher. And verse 2, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. May trono doon sa langit, at merong isang nakaupo ron. At yung nakaupo, and he that sat was look upon like a jasper and a sardine stone,
And there was a rainbow round about the throne, and sight like unto an emerald. Doon daw po ay merong isang bahaghari na tulad ng anyo ng isang esmeralda. So doon sa panahon ni Noah, ang bahaghari, ang rainbow is a covenant. Pagdating dito sa Revelation chapter 4, doon po sa nakaupo sa trono, sa batong haspe, naliligid ng isang bahaghari. Mayroong bahaghari doon po sa may trono. Ano po ang ibig sabihin? Binasa natin kanina sa Revelation chapter 9, that is everlasting covenant until the succeeding generation. So meaning, nung makita nila yung bagharing ito, it is symbolized na yung nakaupo ron, siya po ang may daladala ng everlasting covenant. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa Kanya, dala niya ang full word of atonement. Dahil si Kristo ang taong nakasunod sa lahat ng instruction ng ating Panginoon. Lahat ng ipinag-utos ng kanyang Panginoon, nasunod niya. Taliwas sa unang Adan. Ang ikalawang Adan ang tumupad, ang unang Adan ay nabigo. Dahil si Eva ay hindi nagawang sundin ang kabuuan ng salita ng ating Panginoon. Ako po ibabasa lamang ng quotation ng ating propeta. Babasahin ko lang ha. At pakilagay nga. Ganito po ang sabi. Sa kanyang ipinangaral, the 10 virgins and 144,000 Jews, the reason Eve was deceived. The reason Eve was deceived. Yan. Ano nangyari? She never kept the full word of God. Hindi iningatan ni Eva ang buong salita ng Diyos. Satan quoted it her, but he never told her all the truth. Hindi sinabi ni Satanas ang buong katotohanan dahil wala naman sa kanyang katotohanan. Ang utos ng Panginoon, malaya kayong kumain ng lahat ng bunga na nasa halamanan. Pero dito sa bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, sa oras na kayo ay kumain nito, thou shalt surely die. Ang sabi ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos? Sa Genesis chapter 3, tunay bang sinabi ng Diyos? Kundi ang sinabi ng Satanas, thou shalt not surely die. Dinagdagan niya lamang ng 3 letra. Kaya anong nangyari? Satan quoted it to her, but he never told her all the truth, neither does her denomination. See? But she stayed long enough to get part of the word and didn't take all the word. Yan po ang nangyari kay Eva. Nanatili siya sa salita ng Diyos, pero hindi sa kabuuan ng salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng propeta, full obedience to the word. Kailangan ng ganap na pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Okay. Yung quotation na pinagkunan ng title ay ito po. Pakihanap nga. The token. Full obedience to the full Word of God entitles us to the token. Ulitin ko ha, full obedience to the full Word of God. Ang title niyan ay The Token. Yan.
Full. Okay, ikuan mo muna, ipakibaba mo muna. Itaas mo lang yun. Yung sa umpisa niyan. Sige. Adjust mo. Sige pa. Okay, yan. And when we can display the token of the Holy Spirit, yan ang token natin, banal na Espiritu Santo. Show that we have been accepted in Christ. Pag pinapakita natin, i-display natin ang tanda ng banal na Espiritu, ipinapakita natin na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang banal na Espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kabuuan ng salita ng Diyos. And that is our token that all that we have need of it's already purchased by Him. Hindi mo pwedeng tanggihan ang isang bahagi ng salita ng Diyos. Kaya may utos ang Biblia, ang sino mang magdagdag at magbabawas, aalisin ko ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay. Pag sinabi ng Diyos, ito ang dapat mong gagawin, wala kang magagawa kundi susundin mo ito. Kailangan kabuuan, kailangan mahayag. Dahil oras na nahayag ang salita ng Diyos sa atin, ibig sabihin, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. And that is our token, yan ang ating tanda, that all that we have need, yan ang ating kailangan, lahat ng ating pangangailangan, it's already purchased by Him. We are identified with our token. Tayo pala ay nakikilala. Na-identify tayo sa ating Panginoon si Kristo dahil doon sa ating tanda. The token must be ready. Pakitaas, the blood covenant. Blood is not recognized without token. Hindi pala kinikilala yung dugo kung walang tanda. Kailangan may tanda doon sa dugo. The word assures us of the promise. The token is the sign the purchase has been made for us. Pag bumili ka ng isang bagay, nilalagyan ng selyo yan. Pag bumili ka ng lupain, ipapanotaryo mo ang isang lupa at tinatatakan yan ng notary, ng abogado. Ibig sabihin, pag-aari mo yan. Tayo ay binili ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nilalagyan tayo ng token. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, ownership. Yan ang kahulugan ng token. Pag-aari ka na ng Diyos. Alipin ka na ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka na alipin ng sanlibutan ito. Isang araw, pumunta yung isang kumpare doon sa kanyang kumpare para bumili ng kanyang mga alipin. Sa Old Testament, binibili ang mga alipin. Dinadala yan sa isang pamilihan, sa isang tiyanggihan, bibili ng mga alipin. At mamimili yung may pera kung sino yung kanyang bibiling alipin. At pagdating, sabi niya, pare, bibiling ko yung isang alipin na yon. Sabi niya, mamili ka na lang dyan, wag lamang yung isang yan. Bakit ganun ka-special sa'yo yung alipin na yan? Hindi ba siya alipin? Hindi, katulad din siya ng lahat ng mga alipin dito. Na-captured namin yan. Kasi ang mga black people nung araw, mga colored people, pinibenta yan sa Amerika, sa Europe, ganun sila. Alipin sila. Bibilin ko si Miko bilang alipin ko kay Brother Jolie. Iiwanan na yung kanyang pamilya, hindi ko bibilin. Mag-iyakan na yun, hindi na magkikita yun. Ganun kahirap ang pagiging alipin ng araw. Isipin nyo yan, mga kapatid. Pagdating sa spiritual, at isipin ninyo. Kaya umiiyak tayo. Hindi lamang literal na pagtangis kapag ang ating mga anak ay hindi natin kasama sa paglilingkod. Kaya di ba nasasabi natin ang hirap maglingkod sa Panginoon tapos ang mga anak mo na iiwanan.
Kasi gano'n niya yung sitwasyon nun. Bibilin ko si Miko, iiyak ang kanyang nanay, Sister Marjorie, hindi ko na makikita ang aking anak. Alipin ko na siya hanggang nabubuhay siya. Pero ayaw siyang ibenta. Sabi niya, hindi ko siya ibinibenta. Bakit? Hindi ba siya alipin? Alipin siya. Bakit ka naman interesado sa kanya? Ba't ayaw mo siyang ibenta? Kahit triple, bibiling ko siya. Hindi ko siya binibenta. Bakit siya nagustuhan? Kasi una, matikas siya. Hindi siya yung mahina ang katawan na pag binuhat mo, baka bumaligtad. Kaya gustong bilhin. Pero siya namang nagustuhan, nung original na mayamo, bakit hindi mo siya binibenta? Kasi sa lahat ng aking alipin, kakaiba siya. Hindi siya umaastang alipin. Yung iba dyan, kailangan mo pang hampasin ng latigo para lamang magtrabaho. Iyan, marinig niya lang ang latigo, ang tunog ng latigo, alam na niya ang kanyang gagawin. Kikilos na yan, gagawin na ang kanyang dapat gawin. Kaya gusto kong manatili sa akin ang alipin na yan. At bukod doon, nalaman ko, yung tao na yan, nung mabili ko yan, yan pala ay anak ng hari ng kanilang tribo. Kaya kahit alipin ko siya rito, ang kanyang pagkilos, ang kanyang pananalita, ang kanyang mga paggawa niya, ay katulad pa rin ang ginagawa niya doon sa kanilang kaharian bilang anak ng tribo bago ko siya nabihag. Hindi ba anak tayo ng hari ng mga hari? Ngayon, bihag tayo ng sanlibutan ito. Paano tayo gumagalaw? Paano tayo nagsasalita? Paano tayo nakikipag-conversation sa kanila? Katulad ba nung ibang alipin doon na kailangan panghampasin ng latigo para lamang gumawa? Na kailangan kada utos, kailangan ng palo ng latigo. Pero yung anak ng hari, ng chieftain na yon, isang beses lang nakaranas ng palo. Alam na niya ang kanyang gagawin. Di na kailangan siyang utusan. Ganyan din tayo, mga kapatid. Nasa mensahe ng propeta yun. Pag nakaranas tayo ng palo, huwag na natin hintayin ng marami pang pagpalo ng Panginoon. Kailangan hiwalay ang pagkilos natin sa sanlibutan ito. Sa ating pag-iisip, pananalita at sa gawa. Ibang-iba tayo. Bagamat nandirito tayo, naging alipin tayo ng sanlibutan ito. Pero tinubos na tayo ng dugo ng ating Panginoon. Kailangan ipakita natin ang kabuuan ng kanyang salita. Full obedience to the Word of God. Sabi ng propeta, full obedience to the full Word of God entitled us to be token. Inaring ganap ka, parang hindi ka na nagkasala sa harapan ng Panginoon. You are justified as did not commit sin. Kinalimutan ng Diyos yun, tinapon na yun sa dagat ng pagkalimot. And then, kailangan mong humakbang patungo sa sanctification or holiness. At kapag naganap mo na yan, sanctification or holiness, then you are baptized by the Holy Spirit. Yan ang magiging token mo. Pero paano ka dadalhin unto perfection? Paano ka huhugasan dahil marumi ka? Ephesians 5:26, you are washing by the water of the Word. Lilinisin ka ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, araw-araw kailangan mong i-devotion ang mga salitang narinig mo. Kaya ang sabi ng Diyos sa chapter 1 verse 8, huwag mong ihiwalay sa iyong bibig ang aking salita. Pagbubulay-bulayin mo ito araw at gabi. Upang lumawig ang iyong buhay, upang guminawa ang iyong paglakad, upang magtamo ka ng mabuting kawakasan. Huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Pagbubulay-bulayin mo yan. Kaya yung narinig nating salita ng Panginoon sa mga pangangaral,
Mga kapatid, kailangan pagbulay-bulayin natin yan. At meron tayong paglalagakan ng salita ng Panginoon. Kung ang salita ng Diyos doon sa tabernakulo, nanduroon sa Kaba ng Tipan, sa Holy of Holies, ang Kaba ng Tipan, walang iba kundi ang puso natin. Diyan natin inilalagay ang salita ng Panginoon. Pinahalagaan natin ang salita ng Panginoon. Full obedience to the full Word of God entitles you to be a token. Magkakaroon ka ng tanda. Ang salita ng Diyos ang maglilinis sa iyo. Ang salita ng Diyos ang maghihiwalay ng luma at ng bago mong pagkatao. Dahil ang salita ng Diyos, according sa Hebrew chapter 4 verse 12, ay katulad ng tabak na magkabila ay mayroong talim. Hebrew 4:12, na ito ay paghihiwalayin ang iyong kasukasuan. Ang sabi riyan, babaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, ng kasukasuan at ng mga utak, yung luma mong pagkatao, at tatanggalin yun hanggang lumabas ang bago mong pagkatao. Nakasama mo ang ating Panginoon Jesucristo. At sa ganon ay madaling makilala mo ang mga pag-iisip at haka ng mga puso. Yan po ang layunin ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan mo lagi nakaririnig ng salita ng Diyos. According sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing. Ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig. Pakikinig saan? Sa salita ng ating Panginoon. Dahil yan po ang covenant ng Diyos na binanggit sa Revelation chapter 4 verse 3. Kaya makikita natin dito ang description ng ating Panginoon. Ang sabi ng Revelation chapter 4 verse 1, babalikan ko lang ulit. And after this I look and behold, a door was opened in heaven. Hindi na pinag-uusapan dito ang 7 iglesia ng kapanahunan. Kaya dapat wala ka na sa Laodicean Church Age. Pero nandito pa rin tayo. Ang ibig ko sabihin, wala ka na sa sistema ng Laodicean Church Age. Ano ba ang sistema ng Laodicean Church Age? Lukewarm church. Come up higher, ang sabi ng Bible. Sabi niya, and behold, a door was open in heaven. Ano yan? May literal na pintuan sa langit na binuksan. Hindi po yan literal na pintuan sa langit. Nung ikaw ay tinawag ng Diyos, maghahayag ang Diyos sa iyo. Bubuksan ng Diyos ang isang pintuan ng kapahayagan sa iyo upang ikaw ay makasunod ng buong katuwiran ng ating Panginoon. And the first voice which I heard it was where of the trumpet talking with me. Katulad daw ng Katulad ng pakakak, trumpet. Ibig sabihin ng trumpet is a message from God. Merong mensahe ng Diyos at nangungusap ito sa akin at sinasabi niya, come up hither and I will show thee things which must be hereafter. Come up higher, come up hither. Hindi ka mananatili sa mababang kalagayan. Kailangan mong umaangat ka. Kailangan mong magkaroon ng tinatawag na rapturing faith. Mga kapatid, dahil pag sinabing rapture, change to another dimension, na binanggit ng 1 Thessalonians 4:16 at 1 Corinthians 15:51 up to 53. Change to another dimension. Pero yung rapturing faith, change to another dimension. Yan ang mga ipinahayag ni Pablo sa Colossians chapter 3. Na kung kayo nga'y tunay na binuhay ni Kristo, hanapin niyo ang mga bagay na nasa kalangitan. Bagamat tayo'y nabubuhay sa sanlibutan ito, sa panahon ng Laodicean Church, dapat mamatay ang impluensya
ng sanlibutan ito sa ating buhay. At yan ay mangyayari lamang kapag ang token ay tinanggap mo na. Nakapasok ka na dun sa dakong kabanal-banalan dahil meron nang naghaharang sa iyo, yung kurtina na napakakapal na kurtina, na kahit tumingin ka sa labas, hindi mo na makikita kung ano ang nangyayari, kung ano ang ginagawa sa labas. Yan po ang ibig sabihin ng tabernakulo. Pag meron ka ng token, may tanda ka na ang mga bagay na nasa sanlibutan, patay ka na dyan. Hindi na yan ang nasa mo. Kaya, full obedience to the Word of God. Kailangan sundin mo lahat. Sabi rin, come up higher, I will show the things which must be hereafter. In verse 2, and immediately I was in the Spirit. Revelation 4:2. And behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Doon daw sa langit ay may nakalagay na isang trono, mayroong luklukan. Sa ibabaw ng luklukan, mayroong isang nakaupo. Mga kapatid, at ang nakaupo riyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Uupo tayo dyan sa trono na yan. Hindi yan literal na trono. Yan ay power and authority na taglay-taglay ng ating Panginoon upang siya ay maghari ng 1,000 taon sa millennium. Kasama tayo pagkasama tayo sa rapture. Maghahari tayo, mga kapatid. Kaya napakahalaga yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Buong salita ng Panginoon, hindi bahagi lamang ng salita ng Panginoon. Si Eva ay nanatili sa salita ng Panginoon, pero hindi sa kabuuan ng salita ng Panginoon. Ang iglesia ng Efeso ay nanatili sa salita ng Panginoon, pero hindi sa kabuuan ng salita ng Panginoon. Dahil iniwan niya, sabi ng Diyos sa kanya, meron akong laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Hindi na niya pinahalagahan ang kabuuan ng salita ng Panginoon. Hanggang dumating ang ating panahon, wala na ang salita ng Diyos. Sa loob ng iglesia, wala na si Kristo. Kaya sabi ni Kristo sa Revelation chapter 3, ako ay kumakatok. Revelation 3:16, 14 up to 24, ako'y kumakatok na. Wala na ang salita ng Diyos. Bakit? Hindi sumunod ang 7 iglesia ng kapanahunan sa full Word of God. Kaya muling sinugo ang propeta sa ating panahong ito upang ipanumbalik tayo. Dahil ang sabi ng Malakay chapter 4, verse 5 up to 6, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming in the dreadful day of the Lord, lest I come with his might, with a curse. Narito, sinusugo ko sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Pagbabaliking loob ko ang puso ng mga ama sa mga anak. Kaya tayo ipinapanumbalik sa mga original na aral ng mga apostol. Kabuuan ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Dahil ang iglesia, unang bahagi, hindi sila nanatili sa salita ng Panginoon. Nalungkot sila. Akala nila, sabi niya, ang tagal ng pagbalik ng Panginoon. Pero dito, ipinakita na merong luklukan sa langit at merong nakaupo doon sa trono na yon. Mga kapatid, nawa, ang bawat mga magulang ay katulad ni Zebedee. Nasabi ni Zebedee, Panginoon, pag naghari ka na po, sa kanan yung aking isang anak at sa kaliwa yung aking isang anak. Naway may ganyan tayong damdamin. Dahil bakante pa yung space na yun. Para sa iyo yun. Lord, pag naghari ka na, pwede bang ako'y sa kanan o sa kaliwa? At sasabihin sa iyo ng Panginoon, kung kaya mong inuman ang sarong aking ininuman. Sabi nung dalawang magkapatid, kaya po naming inuman ang sarong iyong iinuman.
Kaya may mga trial, suffering tayo, mga kapatid. Yung talata na binanggit sa topic doon, 2 Thessalonians chapter 1 verse 5, pakilagay. Pero pupuntahan ko muna yung verse 4. Ako po ay pinagsasalita ron, hindi na ako nakapagsalita dahil nga wala akong boses talaga. Ayan, sabi rin, ano pat sa aming sarili ay nangagpupuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Kung ano ang dinanas ng ating Panginoong Kristo, siya rin naman ang mararanasan ng mga mananampalatayang gustong sumunod sa kanyang lakad. Yan ang sabi, kaya rin po naming inuman ang saro na inyo pong iinuman. Pero minsan, pag tayo ay nakakaranas na ng kahirapan, persecution, niluluwa na natin ang laman ng sarong gusto nating inuman. Ayaw nating inumin ang saro ng kapaitan. Gusto lamang natin ay matatamis. Pero hindi maganda ang laging matamis. Magkakadiabetes kayo espiritual. Yung mapapait, kagalingan yan. Kaya sabi riyan, yung mga dinaranas niyong kapigatian at pagtitiis, yan ay isang tandang hayag, token, hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagbabata rin naman kayo. Kaya lahat tayo nakakaranas ng mga trial, suffering, mga kapatid. Walang sino man na lalapit sa ating Panginoon na hindi makakaranas niyan. Kaya kung kayo'y nakakaranas ng kapigatian sa inyong buhay, ano sabi ni Pedro? Magagala kayo sapagkat kayo'y bahagi ng kaharian ng Diyos. Marami tayong suffering na dinaraanan natin. Di ba, ikinasal tayo kay Kristo? Pag kinasal kayo, ang unang ibibigay sa inyo ay wedding ring ng inyong mapapangasawa. Meron kayong wedding ring. Tanda ng inyong pagiging mag-asawa. Pagkatapos ng 5, 10, 15 taon, hindi na wedding ring, supper ring na. Pero kasama na natin ang ating Panginoon sa mga suffering. At maganda nito, may pangako ang Diyos, mga kapatid. Dahil may covenant, everlasting covenant. And round about the throne, Revelation 4:4, and round about the throne were 4 and 20 seats. Doon daw sa palibot ng luklukan, may 24 na luklukan. And I saw 4 and 20 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their head crowns of gold. Meron daw 24 na matatanda na nararamta ng mapupunting damit at ang kanilang ulo ay merong crown of gold. May putong na ginto. Katulad ng hari, nilalagyan ng crown o reyna, may crown. At yun ay ginto. Sino ngayon ang 24 elders na yan? Walang iba kundi ang 12 tribo ni Israel at 12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat kasama si Judas dyan. Kaya lang, nagtaglay ng salita ng Diyos si Judas. Pero pagdating sa full Word of God, hindi nagawang sundin ni Judas. Kaya siya ay naging Judas at napahamak. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos, kasama sana siyang maghukom sa tribo ni Israel. Kasama sana siya riyan. Pero nawala siya riyan at ang naipalit ay walang iba kundi si Pablo. Kaya may mga trono tayo dyan, mga kapatid. Binigyan din tayo ng trono riyan. May mga head of crowns tayo.
Pagkatapos mong magtagumpay ng isang digmaan, isang labanan, isang patimpalak, tatanggap ka ng crown o trophy. Ano ang pakiramdam kapag ikaw ay tumanggap ng crown o trophy ka? Most valuable player, katulad ni Nani. Isang magaling na power forward ka ba no, Nani? Oh, kilala siya nung araw sa basketball. Pag tumanggap sila ng trophy, nagbubunyi sila. Ang mga artista, pag tumanggap ng trophy, na ilalagay sila sa Hall of Fame. Yung star nila, pero pansamantala lamang yan, lumilipas yan. Yung nakalaan na gantimpala sa atin, eternal yun. Yung trophy na yun. Bawat paghihirap mo, nakalagay doon sa diadema yun, ginto yun. Bawat nadala mong kaluluwa, nanduroon yun. Mga kapatid, marami tayong digmaang hinarap dito. Marami tayong pagkatalo, pero marami rin tayong tagumpay. At naibibilang yun sa iyong crown of life. Katulad ng buhay ng 12 tribo ni Israel at ang 12 apostol ng ating Panginoong Kristo. Na ang kanilang buhay ay binigay alang-alang sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya pag binasa mo yung Jude chapter 1 verse 3, ano sabi ni Pablo? Ani Jude, contend your faith that was delivered unto the saints. Ipaglaban yung masikap ang inyong pananampalataya. Contend your faith niyo yung pakikipag-debate. Pag inaatake na ka ng kaaway, huwag ka nang umatin ng gawain ng Panginoon. Na namang nangyari sa iyo, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Meron tayong pupuntahang joint fellowship. Ay, hindi na lang ako sasama kasi kulang ako sa budget. Ipaglaban mo yung pananampalataya. Tingnan mo, sabi nga ni Sister LB, hindi siya prepared. Pero ang Diyos laging nakahanda. Wala siyang pamasahe. Sabi niya yon. Pero ang Diyos naghanda. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang puso. Bago pa naging mapait ang tubig doon sa ilog ng Meriba, may kahoy na ron na pag inihagis, tatamis ang tubig na yun at gagaling sila. Bago pa ang tao nagkasala, meron ang Panginoon Kristo na tutubos ng kasalanan. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Kailangan ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Pag ako'y nagaya, meron tayong joint fellowship, prepare for the battle. Mga kapatid, kasi hindi nyo lamang alam kung ano ang benepisyo ng pagpunta ng mga iba't ibang lugar. Hindi dahil para maglakwat sa kayo, na makita nyo yung mga magagandang lugar. Bonus na lang yun. Bonus na lang yun, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, yung experience nyo, ma-meet nyo yung mga kapatiran sa iba't ibang lugar, yun ang pinakamasarap na fellowship. At yung Israel, tuwan-tuwa sila sa kanilang pag-uwi. Dahil yearly, sineselebrate nila yon. Naglalakbay sila. Habang naglalakbay, nagsisharing. Pagkalipas ng 3 araw, nasaan na si Jesus? Bata pa si Jesus, 12 taon pa lamang. 3 araw na. Binalikan nila. Nakita nila nandun si Kristo. Saan? Sa templo. Nakikipag-usap siya, nakikipag-sharing sa mga tatanda. Sabi niya, saan kaya kumuha ng karunungan ng batang ito? Napakatalino nito. Naiwanan yung anak nila sa kagalakan nila sa paglilingkod. Sa kanilang sharing. Tayo, naiiwanan natin, malungkot tayo, di ba? Hindi sumama, kahit anong gawin mo. Dapat ang paglakad natin, masaya tayo dahil nakasama natin sila. Hindi mo sila nakasama, basta at least ikaw, nakasama ka sa pagpunta. Huwag niyong isipin yung mga balakid, baka malalaki ang alon. Sabi nga ni Pastor Boy, naku, hindi na kami pupunta ron. Sabi, bakit? May bagyo. Hindi naman bagyo pupuntahan ko, fellowship naman pakialam ko sa bagyo. Dahil nga, nabalita nga may bagyo.
Sabi, hindi naman bagyo yung pupuntahan ko, fellowship. Kaya, napakahalaga niyan, mga kapatid. Tingnan mo doon sa trono. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Doon sa trono na yon, may lumalabas na mga kulog, kidlat, at tinig, mga tinig. Ano yan? Mensahe ng Diyos yan. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Pastor, akala ko ba isa lang espiritu ng Diyos? Bakit 7 espiritu yan? Yan pong 7 spirits of God na yan. 7 major angels na susuguin sa bawat mensahidor ng 7 iglesia ng kapanahunan. Sila ang maghahatid ng mensahe sa bawat panahon. Yung 7 spirits po na yan. And before the throne, there was the sea of glass like unto crystal. Meron daw waring isang dagat na bubog na katulad ng salamin. Ibig sabihin, transparent. Pag nandun na tayo kay Kristo, transparent. Wala kang pwedeng itago sa ating Panginoon. Di ba ganun sa mag-asawa? Kung may nunod ka sa likuran, ikaw lang nakakalam ng pilat na yon. Pero the moment na mag-asawa na kayo, alam na ng asawa mo lahat ng bahagi ng iyong katawan. Sa oras na asawa mo na ang ating Panginoong Kristo, alam ni Kristo ang lahat ng bahagi ng iyong katawan. At alam mo rin ang lahat ng bahagi ng ating Panginoong Kristo. Dahil ipapahayag lahat ng hiwaga ni Kristo sa iyo. Mga salitang hindi mo dati malirip, di mo maunawaan, iahayag sa iyo ng ating Panginoong Kristo yan. Mga kapatid, sasabihin niya lahat sa iyo. Hindi ka na alipin. Sabi niya, simula ngayon, hindi ko na kayo tatawaging alipin, kundi kayo itatawagin ko ng aking kaibigan. Pagpapahayagan ka na ng mga malalalim na bagay ng ating Panginoon. Diba, pag hindi mo naman, pag alipin mo lamang, hindi mo sinasabi yung problema mo. Ano kaya, Brother Alan, kung si Gob, o si Congressman, ay pinagkatiwalaan ka, 61 billion yung nakurakot ko. Proud ka pa rin eh. Sa akin pinagkatiwala, sa Senado hindi, kahit may impeach. Proud ka pa rin. Lalo na ang Panginoon, pag ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang mga lihim, ang kanyang mga hiwaga. Di ba? Proud tayo. Kaya, sabi rito, and before the throne was the sea glass like unto crystal, transparent, and in the midst of the throne, around about the throne, were 4 beasts full of eyes before and behind. Kaya sabi nung namatay na isang programa sa television, yung namatay ng mga ngaral, sabi niyan, ano po itong nilalang na puno ng mga mata? Hindi naman pinya yan, pero baka alien yan. Pag sinabing full of eyes, full of wisdom, mga kapatid, wisdom. Itong 24 elders na ito. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle. Kaya sa paglapit natin sa ating Panginoon, merong 4 na buhay na nilalang na susuri sa iyong pagkatao. Bago ka makalapit sa trono ng Panginoon, bago tayo managumpay, bago tayo maging bahagi ng kanyang kaharian, ang 4 na nilalang na ito na buhay, susuriin ka nito dahil ito rin naman ang ipibigay na anointing sa bawat mananampalataya. Mga kapatid, ibibigay sa iyo para labanan mo ang 4 demonic spirit na mababasa naman sa Revelation chapter 6. White horse rider, red horse rider, black horse rider, and pale horse rider.
katunggali ng 4 na nilalang ng buhay. Para ikaw ay makasunod sa kabuuan ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang 4 na kabayo na sumisimbolo ng religious deception, persecution, at economic crisis, mahirap yan para sa isang mananampalataya. Deception, tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na, okay na ito. Wala ka ng planong sumunod sa kabuuan ng salita ng Panginoon. At yan ang denominasyon. Hindi naman kailangan yung kabanalan na yan. Tinanggap ko na si Kristo, ligtas na ako. Yan ang kanilang katuwiran. Sabi naman ng isa, hindi kailangan mamuhay na may kabanalan. Hindi totoong pagsunod sa kabuuan ng salita ng Panginoon. At merong deception, religious deception. And then persecution sa iyong buhay. Pinipersecute ka. Sa kabila ng persecution mo, kailangan mong filled with the Holy Ghost. Iba ang baptized with the Holy Ghost, iba ang filled with the Holy Ghost. Ano yung filled with the Holy Ghost? Humingi ng advice sa akin si Sister Marjorie. Pastor, ako po'y pinipersecute ng aking nanay, ng aking tatay. Ako raw po'y nag-aaksaya lamang ng oras sa pag-attend sa church na yan. Pinayuhan ko siya. Sabi ng Biblia, ikaw ay makakaranas ng persecution. Ay, ganun po ba yun? Pag uwi niya, punong-puno siya ng kagalakan. Kahit na ano ang marinig niya salita, masaya siya. Yun ang filled with the Holy Ghost. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka pwede nakasimangot. Ha? Hindi pwede yun. Katulad ng Nehemiah chapter 2. Naglilingkod si Nehemiah, nakita ng hari, malungkot ang kanyang puso. Sapat yun para pugutan siya ng ulo. Kailangan nakangiti ka, masaya ka. Huwag mo ikakatwiran, Brother Julie, nagtitiis lang ako rito sa church na ito. Huwag mo ikatwiran yan. Sa harapan ng Diyos, patay ka espiritual. Dahil si Nehemiah, nakasumpong lang ng biyaya sa Panginoon. Gagamitin lang siya na para itayo ang third temple, ang wall of Jerusalem. Amen. Sa panahon ng pagkagiba ng Babylonian. Kaya siya rin ay nakaligtas. At yung kanyang damdamin, gusto niyang maitayo yun. Malungkot siya dahil nabalitaan niya na yung kanyang bayan ay walang pagnanasa na i-restore ang wall of Jerusalem. Na natigil na rin ang pagtatayo ng templo sa loob ng 20 taon. Nung malaman niyang sira ang libinangan ng kanilang mga magulang, umiiyak ang kanyang puso habang siya naglilingkod sa haring si Artaxerxes. Malungkot siya at nakita ng hari ang kalungkutan na yun. Natakot siya. Mamamatay siya. Kaya ang gusto ng Diyos, masaya tayong naglilingkod sa Kanya. Di ka pwedeng magre-reklamo, nagdadabog, napipilitan ka lamang. Huwag ka nang sumimba pagka ganun. Pag ang pangangatwiran ng isang mananampalataya, nagtitiis lang ako sa church na ito, mas magandang lumabas ka na lang. Dahil namumusong ka sa Espiritu Santo. Ganun. Dahil ang nais ng Diyos, naghahanap siya ng sasamba sa Espiritu at katotohanan. John chapter 4, verse 24. Yan ang nais ng Diyos. Kaya si Kristo sa John chapter 14, sabi niya, ako ay paparoon sa aking Ama. Kung hindi gayon, ay ipaghahanda ko kayo ng inyong kalalagyan. Huwag kayong magulumihanan. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Sumunod kayo ng buong salita ng Diyos. Sapagkat ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng kalalagyan ninyo. Para sa aking pagparito, isasama ko kayo at paglalagyan ko kayo. Ano si Kristo nagkakarpentero sa langit? Hindi po. Si Kristo po ay namamagitan sa lahat ng ating kahinaan. Ipinapamagitan ang ating kahinaan dahil hindi tiningnan ng Diyos kung ano ang nakikita sa panlabas mong kaanyuan.
Ang nakikita ng Diyos, ang nilalaman ng iyong puso. Ang tao ay mapanghatol. Sabi ni Samuel, ito ba ang papahiran ko? Yung nakaraang hari ng Israel, pinakagwapo, pinakamatangkad na lalaki ng Israel, si Saul. Ngayon ay payat, malnourished na tao itong batang ito. Ano sabi ng Diyos sa kanya? David ay sabi sa kanya, Samuel, do not judge by the book, by its cover. Parang ganun ang sabi ng Diyos sa kanya. Huwag kang titingin sa panlabas na kanyuan. Sabi sa kanya, ang tiningnan ko sa kanya dahil ang taong ito, a man after God's own heart, si David, na may pusong katulad ng Diyos. Siya ang iyong pahiran. Kaya si Kristo'y namamagitan sa lahat ng ating kahinaan. Yan po ang ibig sabihin ay pinaghahanda tayo ng tahanan. Meron tayong glorified body na idadamit ng ating Panginoon. Isang maluwalhating katawan, yan ang idadamit sa atin. May theophany body tayo. The moment na ikay namatay, isusuot sa iyo yan ng ating Panginoon. Dahil pag ang tao namatay, Brother Julie, parang hangin. Hindi na nakikita dahil ang espiritu ay hangin. Paano magkakakitaan yan kung pare-parehas hangin yan? Kailangan ng isang visible body. Nagkakakitaan pero hindi nahawakan. Nahawakan niyo ba yung multo? Hindi mo mahawakan yan. Kahit anong huli mo, hindi mo mahuli-huli. Nakikita mo siya, pero hindi mo mahawakan. Pag namatay ang isang tao, ganun ang kanyang kasuotan. Ganun din ang kasuotan ng mga anghel. Hindi, ang theophany ay sa Diyos. Ang tawag dyan ay visible body. Mga kapatid. Yan ang idinadamit sa oras na namatay ka. Visible body. Kung ikaw ay ligtas iba pa yung glorified body. Ipinamamagitan ka ng ating Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, full obedience to the full Word of God. At kung ikaw ay bumabagsak, nanghihina ka, namamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Lord, ibilang mo po sa akin ang kanyang kahinaan. Panginoon Ama, dahil nung nandirito sa lupa pa lamang ang ating Panginoon, ipinapamagitan na tayo ng ating Panginoon. Lord, itinadalangin ko po, wag mo po silang alisin sa sanlibutan. Pero ingatan mo po sila bago umakyat ang ating Panginoon. Kaya magpahanggang ngayon, tayo ipinapamagitan ng ating Panginoon. Ang nais naman ng ating Panginoon, sumunod tayo sa kabuuan ng kanyang salita. Dahil tayo po ang nagtatahi ng ating damit pangkasal. Ibinibigay lamang nila ng ating Panginoon ang lahat ng mga kasangkapan upang tahiin mo ang damit na pangkasal na susuotin mo pagbalik ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na ikaw ay tamad, na ikaw ay basta ka na lamang dadamitan. Ang gusto ng Diyos, yung damit mo, paghihirapan mong tahiin. Dahil ikaw ang nakakalam ng pit na pit sa iyong pagkatao. At yun ay ibinibigay niya ang salita ng Diyos. Ang kabuuan ng salita ng Diyos. Kaya sa ating huling panahon, the full manifestation of the Word of God, ibinigay yan sa atin. At iba ang suot ng bride, fine linen yan. Ibinigay ang salita sa ating huling panahon. Kunin mo ang salita ng Diyos. Wala kang dapat itanggi. Isuot mo ang salita ng Diyos sa iyong buong buhay. Ang sabi ng Panginoon, huling talata, tatapos na tayo. Revelation chapter 3, verse 18. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ano yung gintong dinalisay ng apoy? That is revelated faith. Pananampalatayang merong kapahayagan. Yan ang nais. Pananampalatayang magta-transform
into the image and likeness of God. Walang iba kundi katulad ng ating Panginoon Kristo. Yan ang kailangan natin, rapturing faith. Hindi basta pananampalataya lamang. Lahat ng tao may pananampalataya, pero iba ang pananampalataya ng Hebrews chapter 11. Yan ang nais ng Diyos sa atin, revelated faith. Katulad ni Abraham, mayroon siyang pananampalatayang naglakbay, ibinilang itong katwiran sa kanya. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Sa harapan ng Diyos, may apaka. And white raiment, that thou mayest be clothed. Upang ikaw ay may maisuot. Kailangan mo ng damit, mapuputing damit. That thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Para hindi makita ang iyong kahubaran. Pero ang iglesyang ito hindi kailanman umamin na siya'y hubad. Mabuti pa si Adan ng dalawin ng Diyos in the cool of the day. Nasaan ka, Adan? Sabi niya, ako'y nagtago sapagkat ako'y hubad. Nakakain ka ba ng bunga ng bunga na ipinagbabawal ko sa iyo? Yung babae po, ibinigyan ako eh. Ang iglesia ngayon, akala niya may damit siya. Ang mga mananampalataya, kaya akala nila sila ay may damit na pangkasal. Naghihintay din sila. But in reality, sila po ay hubad. How many years na ang isang mananampalataya? 20 years, 10 years? Pagkatapos, pag pinagbasa mo ng Biblia, hindi makabuklat ng Biblia at hindi alam kung nasaan yung Book of Revelation, uumpisahan sa Book of Genesis, closing prayer na, hindi pa nakakarating doon kasi iniisa-isa. Dapat ang isang mananampalataya, hindi lang pastor ang nagbabasa, bawat individual nagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan ang utos, dinidevotion yan. Kaya sabi riyan, I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich in white raiment, and thou mayest be clothed, and the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest be seen. Pampahid sa mata upang ikaw ay makakita. Bakit? Ang iglesyang ito ay bulag. Bulag saan? Sa salita ng Panginoon. Sa katotohanan, ang nakikita niya malapit lang. Kailangan natin ng pampahid sa mata. Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Para makita mo. Kailangan mo ang anointing ng flying eagle. Habang ikaw ay tumataas ng paglipad, mas lalong lumalawak ang iyong vision. Mga kapatid. Pero kung ikaw, paano ka lilipad? Paano ba lumipad ang mga agila? Mga kapatid, paano nila nagagawang lumipad ng mataas? Sa panahon ng meron bagyo, doon sila lumilipad. Doon i-glide nila ang kanilang pakpak. Doon tumataas ang kanilang paglipad. Pero kung sa panahon ng daluyong ng iyong buhay, sa panahon ng bagyo ng iyong buhay, katulad ka ng manok, walang ginawa, putak, putak, putak. Magtatatakbo kung saan tatago. Hindi ka kailanman maaaring makakampay. Maraming Kristiyanong ganun. Pag may pagsubok, puro putak. At hindi na muna ako atin ngayon. Saka na, pag wala na akong problema, yan ang manok. Pero hindi tayo manok. Sa panahon ng may problema ka, gamitin mo ang problema mo para mas lalong kumampay ka. Katulad ng agila, pag nakita niya nagkulumpo ng mga ulap, anong gagawin ng agila? Magpupuri, praise the Lord. May exercise ko ang aking pakpak para makalipad ako. At hindi niya kailangang kumampay. Ibubuka niya lang yung pakpak niya, mag-glide lang siya. Pag may pagsubok, magala kayo. Bakit? May exercise na yung patience, yung temperance, yung godliness, yung holiness. May exercise yan ang purpose ng Panginoon sa mga trials and suffering ng buhay natin. Dahil kung wala naman pagsubok, ano naman ang iyong pagtitiisan? Diba? Paano di-develop yung patience mo, yung temperance mo kung walang pagsubok? Kailangan ng pagsubok.
Kailangan ng apoy para masubukan ka. Tingnan mo ang isang tao habang nasa aircon, relax. Diba? Sarap ng pakiramdam. Oh, sarap ng buhay dito sa inyo. Dito na lang kaya ako, air condition. Pero ilagay mo sa mainit. Ano ang reaksyon ng tao? Hindi yan napapakali. Oh, discomfort. Nature ng tao yan. Pero ina-allowed ng Diyos para masanay ang isang tao. Eh bakit naman yung mga taong mahihirap? Nabubuhay naman, wala naman silang ganung buhay, di ba? Bakit yun nasa Africa? Nagsipag-itiman na sila dahil mainit ang panahon. Discomfort sila. Kakain sila ng mga laman lupa. Hindi yung duwende, yung kamuting kahoy. Masaya na sila ron, mga tao sa kabundukan. Masaya na sila. O samantalang tayo, naka-Jollibee, naka-McDo, naka-aircon, hindi pa masaya. Kaya hindi na-develop bilang isang tunay na mananampalataya. Kaya ang agila, pag nakita niyang nag-ipon-ipon ng ulap, natutuwa siya. Ganon tayo, sabi ng apostol na si Pedro. Mangagala kayo kapag nakakaranas kayo ng mga pagsubok, nawari bagang kapigatian, sabi niya. Na naluluna, parang kalumbayan para sa inyo. Of course, walang taong natutuwa sa may pagsubok. Ay, praise the Lord, hallelujah. Salamat po at ako'y kubang-kuba na sa mga pagsubok na ito. Meron bang ganun tao? Wala. Ay, Lord, dagdagan mo pa po itong pagsubok ng ito hanggang ako'y malumpo na. Walang ganun. Pero if you are filled with the Holy Ghost, kahit may pagsubok, nagiging magaan. Bakit? Sanay ka na eh. Sanay ka na. Lilipas din itong pagsubok na ito. Susunod na mga araw, another pagsubok na naman, lilipas din ito. Wala namang permanente sa mundong ito eh. Walang forever eh. Diba? Eh bakit, pastor, pabigat naman yung pagsubok ko. Ibig sabihin, nag-i-improve ang iyong patient. Tinataas ng Diyos. Oh. Kahit yung mga nag-weights, nag-exercise, hindi sila nananatili sa 10 kilos yung binubuhat nila. Sobrang gana, magdadagdag yun, gagawin ng 15 kilos. Pagka 20, 25. Para ano? Para pumutok yung muscles nila. So, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya kung kayo ay may pagsubok na naranasan, mga kapatid, sabi ng Biblia, magala kayo. Bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok? Ang sabi ng Revelation 3:19, as many as I love, mahal pala tayo ng Panginoon. Kaya tayo nakakaranas ng ganyan. I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Pag may mga pagsubok, may mga pagpalo, may mga pagsaway, yan po ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinong bata, sabi ng Hebrew chapter 12, ang hindi pinapalo ng kanyang magulang? Bakit niya pinapalo? Dahil mahal niya yung kanyang anak. Ayaw niyang mapahamak yun. Pag tayo ay pinapalo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos mapahamak tayo. Dahil ang pagpalo ay pagtutuwid po yan ng Diyos sa atin. Dahil pag pinalo ka na, diyan mo na marirealize. O diba, sabi nga ni Sister Che, nung siya ay nagkasakit, wala siyang ginawa kundi manalangin. Pag kayo ay nakaratay sa banig ng karamdaman, wala na kayong gagawin kundi manalangin na manalangin. Pinapaintulutan ng Diyos yan. Pero habang ikay pa, liwa-liwaliw sa mundong ito, sagana ka, hindi ka nakaranas ng kahirapan, hindi ka magagawang tumawag sa Diyos. Hindi ka nangangailangan ng anuman eh. Pero sa panahon ng walang-wala ka na at hindi mo alam kung ano yung bukas mo, tingnan mo, pag ikaw ay nagtambak na ang bill, electric bill, wifi bill, water bill, bill, yan na. Tatawag ka na sa Panginoon. Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya sa huling panahon, sabi niya,
Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and I will sup with him, and he with me. Sino man ang dirinig ng aking tinig at magbubukas ng pinto. Ibig sabihin, diringgin mo ang kanyang mensahe, diringgin mo ang kanyang salita, ipamumuhay mo ang kanyang salita, nagbukas ka ng pintuan, namumuhay ka na. Anong mangyayari? Sasamahan ka ng Panginoon. Papasok siya, hahapong kasalo niya, magiging kasama mo na ang Panginoon. Kaya sabi riyan, to him that overcometh will I grant to sit me in my throne. Sino man ang magtatagumpay, pagkakalooban kong umupong kasama sa aking luklukan, kaya ko naman ang nagtagumpay na umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Bakit? Papasok na sa millennium yan. Nakaupo sa trono, yung ipinakita natin sa Revelation chapter 4 kanina, nakaupo si Kristo dun sa trono, sa luklukan, para maghukom sa loob ng 1,000 taon. Ang kanyang gamit, rod of iron, panghampas na bakal. Tuturuan ng tao. Yan ang tawag dyan ay theocratic government. May flood control pa kaya nun? Wala na. Meron man, kinakastigo natin sila. Hindi kagaya ng gobyerno ng tao ngayon. Puro kurap. Doon may matitigas ang ulo pa rin. Kaya nga rod of iron yung gamit. May panghampas na bakal lang gagamitin sa kanila eh. Dahil may mga mortal na papasok. Kasama tayo mag-ahari ni Kristo kung tayo mananagumpay. To him that overcometh I will set with me in my throne. Pagkakalupang umupong kasama sa kanyang luklukan. Ano yung luklukan? Kapangyarihan, authority, power and authority. Kasama ka ron, meron kang kapangyarihan, mayroon kang autoridad. Sa mga mortal people, sa mga foolish virgin, sa 144,000, reyna ka eh. Si Kristo ang hari. Maglilingkod ang mga foolish virgin sa iyo. Maglilingkod ang 144,000 sa iyo. Paglilingkuran ka ng mga mortal people. Yan ang pangako ng Diyos. Kung ikaw ay makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya sabi riyan, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kaya pakinggan nyo kung anong sinasabi ng Espiritu sa bawat iglesia. May mensahe ang Diyos sa ating kapanahonan. Kung ano ang mensahe sa unang iglesia, yun din ang mensahe sa ating panahon. Mga kapatid, ang alin? Full obedience to the full Word of God. At ang sabi ng mensahe ng ating propeta, you are entitled with token. Magkakaroon ka ng tanda, which is seal of the Holy Ghost. Tatak ng banal na Espiritu Santo. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Umawit muna tayo sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Handa ba kayong awit? O sige, awit tayo. Musician. Gusto kong umawit, kaso wala akong boses. Habang tayo umawit, magbigay na rin tayo sa Panginoon.